Ayan po mga kaibigan, so tayo po ngayon ay mag-inspection dito sa loob ng facility na ating binabantayan para ah, building natin, paligid, di ba? So kahit umuulan po, yan po yung ating trabaho na ma-inspection ng maayos yung ating binabantayan. So dito po muna tayo sa sulok. Yan ang pinaka-importante po, yung mga sulok na dapat nating nakikita. Okay? Baka mamaya may mga unusual na rito. Kaya importante yan na masilip po natin. Yan ang ini-inspection natin. Yung mga masusulok na lugar. Yan. Alam niyo po ba mga kaibigan, kwento ko na lang sa inyo na meron po kasing isang nag-drop by. Hindi ko alam kung hindi naman siya, no? Pero parang customer na rin namin noon. So, parang minaliit niya yung aking trabaho, minaliit niya yung aking kakayanan. Ganun. Sa kasi, Pilipino rin siya pero isa siyang US Navy. Yeah, US Navy po yun siya. Nasa loob po kasi kami ng US base noon sa Subic Bay. Ayan mga kaibigan. So nasa loob kami ng Subic Bay na kung saan puro ang alam nyo naman ang doon mga US Navy. Yan. So isang Pilipino po yung nag-drop by do sa office namin. So parang minaliit niya yung trabaho ko at ganun din yung responsibilidad na ginagampanan ko. Ayan. Dito kaninang umaga nadulas po ako mga kaibigan. Ayan, may bakas po. Dulas kasi niyan. So sisindihan na natin tayo. Ayan. So minalit niya yung aking pagpalagay mo na siguro kasama na yung pagkatao, di ba? Sabi ko sa kanya, boss, alam nyo ho, mayroon po kayong hindi ho nakita sa trabaho ko. Mayroon po kayong hindi naintindihan sa ginagawa ko. Sabi kong gano'n. Alam nyo po ba na kung gaano anong halaga, gaano kaya kahalaga? Yan. Anong halaga kaya nung binabantayan kong facility na to? Kasi communication company ho yung binabantayan ko. So communication company, yun yung nagkikater sa mga international calls ng US Navy noon. Yan. So siya po yung nagkikater sa mga communication in relation sa telephone at long distance nung panahon na yun kasi wala pang cellphone noon puro long distance po yan pagka nag-drop by ang US Navy doon sa Subic Bay. Kung ilang libo yung bumabang US soldiers, meron pong yung Marines, may Army, may Navy. So iba-iba po, lalo na yung panahon nung sa yung gera sa sa Middle East, yung panahon na yun. So bago sila dumiretso sa gera, dumadaan muna sila sa Subic Bay. Doon sila nagkukumpone ng mga barko nila, eroplano, mga pagkain nila, mga supplies nila sa ammunition. Doon po lahat sa Subic Bay yan. Ayan po. So parang minaliit niya yung trabaho ko. Naka-uniforme din po ako noon ng security guard. Sabi ko, boss, alam niyo ho ba kung gaano kalaki yung kahalaga, yung anong halaga kaya nung facility na aking binabantayan? Gaano po kaya kaimportante sa company yan? At gaano rin kaya kaimportante sa inyo, sa government ng US? Sabi kong gano'n.
Alam niyo ho ba, lahat po yan ay ipinagkatiwala sa akin ng kumpanya. Sabi ko sa kanya, pinagkatiwala po sa akin ng kumpanya po yan. Yung trust and confidence niya na kapag ako ang naka-duty, ay tiwala siyang walang mangyayari. Yeah? Ganun kalaki yung responsibilidad. At alam ko, yung panahon na yun, $1 million ang halaga ng facility na yun. Kasi communication company, yeah? Long distance po yan, telephone, ganyan. So napupuno nga ho yung office para mag long distance yung mga tao sa kanilang pamilya sa US. Yun. Kaya doon ko sinabi na hindi ho basta-basta yung aking trabaho at hindi rin basta-basta yung aking ginagampanan. Ayan. So hindi ko sinasabing yung iba kasi parang defensive na lang pero pinakita ko sa kanya na yung ginagawa ng isang security guard, isipin mo pagkatiwalaan ka ng isang company, $1 million company, ipagkakatiwala sa iyo yung kanyang facility, di ba? O nandoon na yun, given na ho kasi yan mababa nga lang talaga yung sweldo, pero yung responsibilidad. At ang sinasabi ko nga noon huwag mong sisirain yung tiwala sa'yo. Yan. Kaya sa lahat po ng nagkakaroon po ng ganyang responsibilidad, yung tiwala po kasi na binigay sa atin ng company, huwag po nating sisirain. Kaya yun yung natutunan ko po dyan sa trabaho ko. Hanggang ngayon po, dala-dala ko po yan. So next year, magre-retire na po ako dahil 59 na ako ngayon. Next year ay 60 na ako. Di ba? So proud tayo na naging servisyo natin, naging trabaho natin ay security guard. Ito yung pinakain ko sa aking pamilya. Dito ko kinuha yung aking pagpapakain sa aking pamilya, nakapag-aral sila sa pagiging security guard ko po. So proud po ako dyan na huwag nating sisirain ang responsibilidad at tiwala na ibibigay sa atin. Anumang bagay yan, basta't pinagkatiwalaan ka, pangalagaan po natin yan. Di ba? So yun po. So sabi ko sa kanya, ganyan po kalaki yung responsibilidad na binigay sa akin ng company. Hindi ko po tinignan yung sweldo Yeah? Yung iba kasi, pag mag-apply ng trabaho, magkano sweldo dyan? Di ba? Magkano sweldo dyan? So, kung mababa, aayaw na po yan. Di ba? Ganyan po yun. Pero tayo, hindi po natin tinignan yung sweldo Yung responsibilidad na ibinigay sa atin. Di ba? At yung tiwala na ibinigay sa atin. Yan po mga kaibigan. So, minamahal ko po yung trabaho at hindi ko po sisirain yung tiwala na binigay sa akin ng company. Kahit ngayon yung company ang company ng aking pinaglilingkuran ngayon, hindi ko po sisirain yan hanggang sa ako'y magretiro next year. Di po ba? Salamat po.